Mga kababayan, itong mga kapulisan naghahanda na para sa bukas yung malaking protesta dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ito na nga po, may sasama na rin po yung mga simbahang Katoliko na hinikayat ang publiko na samahan bukas para dito sa trillion peso march, mga kababayan. News that matters po, mga kababayan, nagbabalik na naman tayo. Ang trillion peso march bukas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ngayong bisperas ng Grand Anti-Corruption Rally sa Luneta at EDSA, nagsagawa na ng kilos protesta ang mga kababaihan sa Quezon City. Bit-bit ang kanilang mga panawagan. Pare-pareho nilang sigaw ang pagtuldok sa katiwalian sa flood control projects. Sa trilyong pisong nailabas daw kasi ng gobyerno para rito, lagi pa ring nalulubog sa baha ang bansa. Wala pang 24 hours, mabilis tumaas yung tubig at ang kagyat na nila ay pumapasok kaagad sa bahay hanggang bewang nang wala pang 24 hours. Imbis naman na matuwa kahit papaano sa mga nangyayaring investigasyon sa anomalya, tila natabangan na rin daw sila sa sistema ng hustisya rito sa atin. Malinaw yung sangkot sa mga korupsyon, pero ang dami pang pasikot-sikot na proseso. Pero kapag mahirap ang nagkamali, wala nang due process, kinukulong ka agad. Sa mga probinsya, tuloy rin ang kalampagan sa lansangan. Sa Hagonoy, Bulacan, literal na sinuong ng mga residente ang baha para tutulan ng katiwalian. Ang mamayang ng bayang Hagonoy ay sagad na. Kumbaga sa ang kanilang mga damdamin ay napuno na. Kaya sila nandito upang iparating sa mga kinauukulan na mga magnanakaw sa ating pamahalaang nasyonal at sa mga kontraktor na kamukha ni Galang. Dapat ay magkaroon siya ng isip para ano ba ang ginawa ko sa aking sariling bayan at bakit sila nagdudusa. Sabi ng pulisya, higit 3,000 pulis ang ipakakalat sa buong Metro Manila bukas. Sa ngayon, nasa 6 na grupo pa lamang daw ang nagpapasa ng kanilang permit para sa ikakasang kilos protesta. Paglilinaw naman ng NCRPO. Although meron po tayong pinalabas na no permit, no rally, bibigyan pa rin naman po ng pagkakataon yung ating mga kababayan na gusto magpahayag ng kanilang mga saloobin. Nga lang po, hindi po sila pwedeng magtagal kung saan man po yung mga areas na gusto nilang magtipon-tipon. Maliban sa lokal na protesta, inaasahan din ang mga pagkilos ng ilang Pilipino abroad para labanan ng korupsyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kahit sumapit na po ang dilim, hindi nagpatinag ang ilang rallyista na magkasa ng kilos protesta kontra korupsyon kagabi. May mga nagsindi ng kandila habang ang isang madre sa Maynila sinabayan ng protesta ang pagmando sa traffic. Nasa frontline na balitang yan, si Mongo Alves. Sa ganyang paraan hinikayat ni Sister Constant Texon ng St. Scholastica's College ang mga dumarang motorista sa Taft Avenue na makiisa sa protesta kontra korupsyon. Dati na raw agaw eksena ang pagmamando ni Sister sa daloy ng trapiko sa Taft, pero sa pambihirang pagkakataon, sinabi niya ito ng protesta. Dapat mainit at makikipaglaban tayo ngayong linggo! Lahat na kurapot! Dapat manalo! Bahagi ang protestang yan sa isinagawang Human Chain Rally ng mga madre sa Malate, Maynila kagabi. Kasama nila sa rally ang ilang estudyante sa paligid ng Taft Avenue na nagdaos ng candle lighting ceremony. Simbolo raw yan ng kanilang protesta para wakasan na ang katiwalian sa mga anomalya sa flood control projects. Sa buong Maynila kasi, isa raw ang Taft Avenue sa madalas binabaha tuwing malakas ang buhos ng ulan. Nagdaos din ng kilos protesta ang ilang militanteng grupo sa Welcome Rotonda, Quezon City kagabi. Pinangunahan niya ng mga grupong Aklas Sampalok at Bayan Muna. Maliban sa mga bitbit nilang panawagan, nagsindi rin sila ng mga apoy bilang simbolo umano ng kanilang galit sa mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Nagliwanag din kagabi ang ilang pamantasan sa Mindanao sa ikinasang mga protesta. Sa Coronadal City, pinaikutan ng mga estudyante bitbit ang kanilang kandila, ang kanilang university grounds para ipakita ang kanilang suporta sa laban kontra katiwalian. Metro Manila bilang paghahanda sa mga kilos protesta. Nasa 50,000 na mga pulis ang ipakakalat sa mga lugar na may mga protesta. Naka-full deployment ang mga tauhan ng NCRPO.
habang naka-standby din ang mga pulis mula sa ibang regional office. Tiniyak ng PNP na paiiralin ang maximum tolerance at babantayan ang seguridad sa kasagsagan ng mga kilos protesta. Nagprotesta rin ang ilang estudyante kagabi sa Taft Avenue sa Maynila. Kabilang sa nanguna si Sister Constance Tecson na tumulong pa sa pagtatraffic. Hinimok niya rin ang mga motoristang nakahinto sa stoplight na bumisina kung ayaw nila sa korupsyon. Tahimik na protesta naman ang idinaos kagabi ng ilang estudyante mula naman sa General Santos City at Coronadal. Maging ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nawagan na rin sa publiko na makiisa sa ilang prayer rallies at sa Trillion Peso March bukas sa EDSA People Power Monument. Hindi raw ito politika kundi isang moral na paninindigan laban sa korupsyon. Nananawagan naman ang Armed Forces of the Philippines na idaan sa mapayapang pamamaraan ang panawagan. Mga mahal kong kababayan, bukas po, sama-sama po tayo, umulan o bumagyo. Samahan po natin ang ating mga kababayan na magkikilos protesto para bukas. At ito nga po, bilib po ako kay ma'am. Saludo po ako sa inyo, yung nagtatalon-talon ka pa kanina at nagpapalundag. Para may pakita mo lang yung eagerness mo, your spirit na sa suporta mo sa ating mahal na kababayan. Mga artista gigil na rin sa issue ng korupsyon. Kabilang sa mga naninindigan si pop star royalty Sara Geronimo. Sa entablado ng UAAP opening ceremony sa UST, nagpasaring si popstar royalty Sara Geronimo. Habang kinakanta ang kanyang hit song na Ikot-Ikot, bigla itong nagkaroon ng twist. Parang pandaloko sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Tama na. Tama na, protesta na bukas, sama-sama na tayo. Kasunod nito, nagbigay pa siya ng mensahe sa kabataan na sila ang pag-asa ng bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Tama, kayong mga kabataan, kayong aming mga pag-asa in the future. Kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlad din ang ating bansang Pilipinas. Samantala, kahit abala sa trabaho, hindi rin nagpahuli si Vibe Jack Elijah Canlas. Ayon sa kanya, bilang alagad ng sining, tungkulin niyang magsalita. Dadalo pa raw siya sa protesta kontra katiwalian sa Linggo sa EDSA People Power Monument. Responsibilidad ko to speak up and to protect our democracy. Yung mga bigating artista dyan, sumama na kayo. Nanawagan ako para sa gobyerno natin, kung mahal natin ang ating bansa. Kawawa naman po ang ating mga kababayan na pinagnanakawan nila tayo. Sumama na po kayo, Madam Vice Ganda. Ikaw ang mga maraming fans dyan dahil isama mo na yung mga fans mo. Magprotesta na tayo bukas. Mga kababayan, abangan po natin na bukas yung isang malawakang protesta para kontra dito sa korupsyon sa ating bansa. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan i-like, i-share at subscribe ang ating mga videos para nang sa ganun napapanood po ito ng ating mga mahal na kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. News that matters po, nagbabalita. God bless.